Alright, good morning. Anong araw ba ngayon? Saturday morning. It's your boy Tito Pabs. And dapat silent vlog lang to eh. Tinupad ko isang item sa aking bucket list. Finally, ang makapag-drive ng motor sa Metro Manila. Ayan, mukha lang akong chill pero may kaba to. May nervyos, may kaba. Teka, parang nag-exit ata yung Google Maps. Check ko lang. Ayan, okay na. So yun, no, finally natupad na ang aking bucket list item, to ride a motorcycle dito sa Manila. Oo. Ayan, galing ako ng Cubao, dun nag-hotel. Dinala ko yung camera sa repair center, yung aking 5D Mark III. Actually na-repair yun, pina-warranty ko lang kasi under warranty pa yung repair niya. Pinalitan ng bagong mainboard dahil na to stock. Ngayon may mga minor issues lang. Functional siya pero syempre since pinagawa, ayan, gugustuhin mo talagang gumana lahat, di ba? Haha, dami sila. So kakanan tayo palabas ng EDSA. Ito yung terminal ng Victory Liner na mga papuntang Isabela, Cagayan. Yan, Camyas Terminal. XSR 900, sarap. I swear, uulitin ko to. Visiting the metro with the motorcycle. Oh, matraffic, mainit, malikubok, maingay. Tuso mga driver. Pero if it is not something that you are dealing with every day, then at least for me, you will be thrilled. Oh, and mind you, may takot pa rin, no? Kinakabahan ako actually. Kinakabahan ako ngayon kasi first time ko eh. Oh, this is my first time riding a motorcycle dito sa loob ng Metro Manila. But I guess kung papakain ka sa takot, wala, hindi mo may experience sa mga bagay-bagay na if you'd allow your fear to stop you from doing the things that you want to do, then wala mangyayari, di ba? Tagal ko nang gustong gawin to, although madalas kong sinasabi na never kong gagawin.
Yun pala ano, speaking in irony pala. Alright, sobrang luwag dito. Ayan, yan papasok na ng NLEX, pabalik ng norte yan. Now, since this is a small displacement bike, hindi tayo makakapag NLEX. Actually, isa yan sa mga prime bucket list items, makapag motor sa expressway. I've dreamt about that long before I thought of riding a motorcycle dito sa loob ng Manila. Ang rota natin, ay oo nga no, kanina pa ako nagdadakdak dito, hindi ko pa sinabi sa rota natin. Okay, rota natin is papuntang Caloocan, and then lalabas tayo papuntang Valenzuela, Bulacan. Ayan, Valenzuela tapos Bulacan. Dahil ang punta natin ay sa malamig. We are going somewhere cool. Oh, di ba? Sulitin na natin yung pasyal. Ibagyo. Sayang yung teddy bear, nahulog oh. Speaking of teddy bear, si Koofy. Nandito sa likod ko si Koofy medyo mahahaba yung mga videos ng POV clips nito. Oo. Kasi this is not just a vlog. Ano ba to? Personal memoir ba tawag to? Oh. I'll have this video saved as remembrance ba ng first ever ride ko sa Manila. Ride ha, hindi drive. Kasi I've been driving kahit pa paano, ilang taon na rin naman ako nakakapagmaneho dito sa Manila. Caloocan nga ba to, itong monumento? Medyo geographically challenge ako eh. Alright. O tama, Caloocan nga. Nanibago ako. Kinabit ko yung anong tawag dito? DB killer. Kasi pagkakaalam ko dito sa Valenzuela, mahigpit sila sa naka open pipe. And sa Baguio rin mahigpit din sila sa as far as I know ha. Kasi nakapanood ako ng mga videos, bawal lang naka open pipe ata sa Baguio. So syempre susunod tayo sa ordinance ng mga dadaanan nating lugar. Pero disclaimer lang, yung ating pipe po is pasado sa LTO ha. Init.
Hello, Mr. Nya. Buksan mo ang pintuan, papasukin ko. Good evening. Saan ka nag-park? Hindi ko pa alam, nandiyan pa lang yung motor eh. Okay lang dyan, okay lang dyan. Kahit sa, nakatapat sa gate? Ilalak ko lang. Sinabak siya na eh. Dinilubyo ako ng ulan, brother. Kala ko naman Kumusta na? Oh my gosh! Gising. Oh, paano kapatid? Ingat ka kapatid. Thank you. See you. Ingat ka po. Thank you. Ingat, ingat. Yeah, thank you. Bye. Cellphone mo nga eh. Ha? Dito. See you guys. Bye. Ayan. So, try kong bumalik next week and lapit lang naman to kung tutuusin. Compared sa Manila. So ilang taon din ako hindi nakadalaw dito sa Baguio eh. Alam ko pre-pandemic pa nung last na dalaw ko dito. Na-miss yung mga tropa. So pauwi na tayo ngayon and sige, magkakaya pa ako kahit na medyo ang problema sa kaya pa ang haba na bundok eh. 110 kilometers na bundukan. Ito pala yung airport ng Luwakan. And this is Luwakan Road. Okay, and we'll say goodbye na naman sa maginaw na lugar. This used to be my playground, by the way. Nandito kami nung nasa nagwo-work pa kami sa CVG. Convergys na ngayon is sa Concentrix na. Dito kami humahataw. And I used to drive a Volkswagen Vito. Yung aking first car. I intended this to be a silent vlog talaga sana eh. Kaso lang pag talagang silent vlog eh, hindi ako yun. Maingay ako eh. So yung itsura ng Luwakan Road is still the same. Ito libingan ng mga sundalo. Yan, yung napapabalitang marami daw multo. So hindi ko lang kalamig kaya ina-expect ko na pagbawa ko sa lowlands for sure. Uy, campsite to. Ano kayang campsite to? Uy, kung meron nakakaalam kung anong campsite yan, comment nyo at least. Siguro maganda magplano soon ng camping dito sa Baguio. But I think I need to reorganize or rethink the camping gear that I bring. Medyo mas significant yung layo nito kumpara sa Maliko eh. So the lighter the load much ideal. So we'll take a right turn dito papasok ng Camp John Hay. Kung naalala ko pa yung daan. Alright, this used to be Convergys. Yan, Concentrix na ngayon. Dito ako nag-work noon.
Yes, and if you haven't been in Baguio, this is Camp John Hay, by the way. Maraming ganap dito. Di ko alam kung nagpapakamping na sila rito, pero pasyalan, na mga turista. Maraming photo, maraming Instagrammable areas dito. Pwede, nagkakamping. Di ko alam kung pwedeng overnight or day camp lang sila. Nice. Nice. And then this is if I'm not mistaken, Lemonade. Yep, it's Lemonade. Ayan. So again, pasok natin yung lagi kong request and panawagan. If you'll be visiting any place, or if you'll be visiting Baguio, ang disiplina po ay baunin. Get get a shot of discipline kasi wag tayong magkakalat, di ba? Take your trash with you and then throw it somewhere appropriate. Kasi nagkaroon ng issue dati na parang sinara ang John Hay for how many days dahil nga after nung certain event. Ang daming kalat na iniwan ng mga turista eh. And that's almost always the case. Yung mga pasaway is yung mga turista, hindi yung mga lokal. Ayan. Ito ay bahay ni Joel Cruz. I'm not sure if that's still the case until now. If hindi mo kilala si Joel Cruz, siya yung, tama nga ba yung pangalan? Joel Cruz. Siya yung may-ari ng Aficionado. So ito yung golf course ng Baguio Country Club. Yan, bigla na lang may lumilipad na bola ng golf dito pag Pero actually may mga sign dyan, ayan watch out for low flying golf balls. Nung nag-aaral pa ako rito, even the early days ng employment ko rito, maluwag pa ang Baguio eh. Dumadami lang talaga ang tao or kumakapal ang traffic pagka panahon ng panagbunga. Yes, that's how you pronounce it, panagbunga. It's not panagbenga. Pero ngayon almost year round madaming bisita. Except of course siguro pag tag-ulan, I would imagine. Pero actually Baguio has a very unpredictable weather. Even in the summer, kalagitnaan ng araw bigla na lang uulan ng hapon, ganun. And that's Baguio locals are so used to that, and they are definitely aware of that. Ganun dito. Nananahimik ang summer day, one random summer day, and bigla na lang uulan na napakalakas. There's been a lot of times na ganun. Nung nag-aaral pa ako, especially, klase ko is 1:30. Since yung dorm ko is sobrang literal na walking distance lang papunta ng SLU, lalakad ka lang. Kaso lang, kasi pag hindi naman yung buong campus may covered walk eh. Dati ewan ko ngayon. So lakad ako, paglabas ko ng dorm okay pa, maaraw pa, and then after 2 minutes ng lakad biglang buhos ang ulan. As in malakas na buhos ng ulan. Ganun dito sa Baguio. Teka, saan na nga ba ang daan ko? Kanan ata. Yan, kanan. Kasi South Drive, pabalik yan ng papunta ka ng Go Park, Session Road. Tama ata to. Ito yata yung lalabas ng Pakdal. Sa tagal kong hindi napunta rito, eh. Parang hindi na masyadong familiar eh. Pero let's see. Itong daan ito palabas sa Pakdal, ito yung papuntang Mines View na sikat, no?
Dito mo rin makikita yung Good Shepherd. Speaking of Good Shepherd, try ko nga dumaan, baka meron pa silang products kung hindi ganun karami ang tao. So cancel lang plano sa Good Shepherd kasi naalala ko wala pala akong paglalagyan. Wala na akong pagsisiksikan. Maybe sa pagbalik ko. Yeah, I guess I could frequent Baguio. Okay, basta walang maiset na lakad next week, I'll be visiting Baguio again. And then from there, mas marami tayo magiging oras to give you a tour, guys. Ito yung papuntang Tip Top. And ang dadaanan nga natin ulit is Cayapa, Nueva Vizcaya. Madaanan natin ang Buklaw Dam. Yan. So gas check natin. We have 1 bar less from full tank. That's more than enough for to last that's more than enough to actually take us home. Dito yung papuntang tinatawag na Tip Top. Mataas dito Look at that. For now, I'm just enjoying the view and the cool breeze. Kaya takbong chill lang. Baguio still feels like home for me. Oo. Sige, again, I've stayed here for most of my early adult life kung So you know the feeling ng yung pauwi ka sa bahay, that's exactly how I feel kagabi nung paakyat. And then that feeling of a certain longingness if you'll be leaving home. And that's basically how I feel right now. But for the most part, I feel happy na nakadala ulit, no? It's been a while. Ganap ditong bago
Okay, umuulan na naman. Pag ganitong umuulan talaga, yun, sobrang laki ng takot ko sa basang kalsada. I don't care how that sounds. I don't care if anyone thinks na takot ako. Mas gusto ko ng matawag na takot kesa mag-viral na nadisgrasya sa Ambuklao Payapa Road. Actually sa to yung kalsada nga TH ako dito sa gulong. There were already multiple instances na kahit tuyo yung kalsada, naramdaman ko na parang biglang maglo-low side tong ano. So ito yung pupuntang Mount Pulag, pupuntang jump off. Loob na ng kalsada rito sa Payapa proper, town proper. Dami nang pinagbago. We made it to the lowlands. Nice one. Itong Payapa Ambuklao, dalawang possible exit nito sa papuntang National Highway. One that takes you to Bambang, Nueva Vizcaya and or Aritao. Yung dadaanan natin ngayon is the one that leads to Bambang. Ito, pag kumanan ka dyan, that's going to Aritao town proper. And then straight ahead is Bambang. So dito tayo sa puntang Bambang. We are in Bambang. Ito yung ginagawang diversion road. Medyo tagal na itong ginagawa eh. Yan, katugtong. Ito yung unang ginawa. Hindi ko alam kung curing process na lang yan or talagang hindi pa tapos na pwedeng, or hindi pa pwede kahit buksan lang yung section. Hoy, maraming makakain. Sira ang dieta. Ano yan? Calamares. Okay, masarap kaya rito. May shawarma. Ayos pala dito eh. Dami shawarma. Rakas Ihawan. Okay.
noise. Alright, rest stop. Melis Kainan. Alright, that was the last stop. Sa Pagkabag na. Kung pinanood mo to hanggang dito, thank you so much. This is just one of those hindi siya vlog format per se, not the usual video that we upload. Parang yung Mariglem to, it's a travel notebook. Yan. Oh. Alright, we are back in Isabela. Hi! Woo! I'm home! Again, if you're watching this video up to this very moment, thank you so much. Oh, kahit na hindi naman talaga totally vlog format yung ginawa natin. Diba? Thank you for watching nonetheless. And if you haven't already yet, please consider subscribing to the channel. It really helps a lot. Sa mga bago nag-subscribe ko, thank you so much. Yan, sana araw-araw kayo masaya at araw-araw masarap ang inyong pagkain, ang inyong ulam. Diba? Oo. Like the video if you like it, and share the video with your friends, or yung channel mismo ang i-share nyo, i-chismis nyo ako sa mga friends nyo na possibly gustong makapanood ng mga content na ginagawa ko. Diba? Yan. And so hanggang dito na lamang po. Again, maraming salamat. This has been your Tito Fab saying stay down, stay brown. Bye for now. Peace.